Hello to all network marketers all over the world. By the way, this is your coach again, Coach Jonel, no? And sa empire ko, sa network marketing empire ko na ginagawa yung business online, digital tycoons worldwide. Shout out sa inyong lahat dyan. Again, another video, another success video na naman. Coaching, success guide tips ang ibibigay ko sa inyo right now para kumita kayo na malaki sa network marketing business na ginagawa nyo. So again, kung ready ka na, make it sure na nakafocus ka. Iwanan mo muna yung mga ginagawa mo kasi nga again, marami kayong matututunan sa video na gagawin ko right now. So comment ka naman sa baba if you are ready to learn. Make it sure no na nakasubscribe ka na sa social media accounts ko, Facebook, YouTube, kung saan ka man nanonood ngayon, naka-follow ka na at naka-on na din yung notification, naka-see first ka sa akin para updated ka sa mga ginagawa kong video. So right now, yung pag-uusapan natin, it's all about my favorite na concept, idea, philosophy na ginagawa ko kung paano ako kumikita ng malaki sa network marketing business. Yung tinatawag na slight edge. Ayan. So, nakuha ko to, idea na to coming from the book no na Slight Edge. So, yan, pag-usapan natin ngayon, yung tinatawag na slight edge at paano yan makakatulong sa network marketing business mo. So, yan, may sinulat ako dito. 'Di ba? Parang may board talaga tayo para mas maintindihan niyo yung concept na pag-uusapan natin. So, ito yung tinatawag na slight edge. What do I mean with slight edge? Ibig sabihin ng slight edge, guys, ito yung mga bagay na ginagawa natin na maliliit na bagay na nagko-compound every single time para kumita ka na malaki sa negosyo na ginagawa mo. So, ibig sabihin, wag mo i-underestimate yung, di ba, mga maliliit na discipline kasi nga pag magko-compound yan, actually yung slight edge, compound effect, parang iisa lang yan, maliliit na bagay na nag-a-add, nag-a-accumulate over time, yun yung makakapagbigay sa iyo ng tinatawag na momentum or yung biglaang success. Parang akala mo overnight success, pero ang pag-process ng overnight success na yun, it takes 1, 2, 3, or even 5 years of your time para masabi ng iba na overnight success ka. So, yun yung pag-uusapan natin kung paano mag-work yung slight edge for you, not against you. Kasi nga yung slight edge or yung compound effect, it will work for you. Magiging advantage mo yan kung paano mo, kung alam mo kung paano yan i-harness, what do I mean, paano yan i-take advantage para sa'yo, para matulungan ka yan, para maging successful, or it will work against you. Ibig sabihin, yung slight edge na yan, yung maliliit na undisciplined, or yung mga maliliit na mga manya na habit na yan, procrastination na yan, yung negative thinking na yan, the slight edge or the compound effect will work against you, or parang hindi siya papabor sa'yo, kung hindi mo alam paano gamitin yung slight edge na philosophy or idea para makatulong sa success mo. So, wag na natin patagalin. Yung slight edge, guys, wait kuha ako kasi para mas maintindihan nyo. Basically, ito yung tinatawag na results natin, di ba? It will go up, or it will go up, down, or it will go plateau lang. And this is the time na humahataw ka. Tama ba? So, basically, para maging successful, dalawa lang naman yan para maging successful ka o hindi maging successful. It's either, di ba, you do the discipline, tama ba yung spelling ko? Discipline. It's either you will do the discipline, tama ba? Or you do the like errors in judgment. What do I mean with errors in judgment? Yung mga bagay na maliliit lang, like, ay, mamaya ko na yun gagawin, mamaya na ako mag-prospecting, mamaya na ako mag-follow up sa clients ko dito sa network marketing business, mamaya na ako mag-closing, mamaya ko na imbitahin yung friends, or mamaya na ako mag-posting sa TikTok, sa Facebook, ay, mamaya ko na replyan yung clients ko. Mga maliliit, errors in judgment ang tawag doon. Paano yan nakaka-apekto kung gusto mo maging successful sa network marketing business? Kasi nga, guys, ito may mga bagay kasi na ginagawa natin na akala natin wala siyang effect. Nagets what I mean with that? Like for example na lang sa negosyo na ginagawa natin.
assuming na lang na nag-procrastinate ka, hindi mo ni-replyan yung isang client mo. Ito ha, hindi mo ni-replyan yung isang client mo. Tapos yung ang nangyari, dahil hindi mo yun ni-replyan kaagad, na-set appointment siya or na-imbita siya ng ibang leader sa network marketing business. It's either same company or other company. Ang nangyari, nakita mo yung pangalan, assuming na lang yung client ang pangalan is Junel. O, assuming, di ba? Junel na lang. Ang nangyari, dahil hindi mo na-replyan yung pangalan Junel, leader pala yun, nag-inquire sa'yo paano gawin yung business, na-replyan ng iba. Tapos ang sabi mo, okay lang yan kasi nga, yun naman pala Yun naman talaga Tapos after 3 to 5 years from now, yung Junel na yun, na sana ikaw yung magiging upline niya, naging Millionaires Club, naging global ambassador, what do I mean, no? Isa siya sa mga highest, di ba, parang highest rank sa company, sa network marketing business na ginagawa. Naging sports car achiever, kumikita ng 3 to 5 M per month, na sana nasa linya mo yun, sa left side or right side mo yun. Kasi binary binary kasi yung system ng company namin, left and right. Imaginein mo yun, dahil lang sa pagmamaya-maya mo, ang nangyari pala, imbis na yun na sana yung leader na magpapalaki sa grupo mo, napunta pa sa iba. Bakit parati tayong nagpo-procrastinate? Kasi kahit na alam naman na posible yung ganong maging results. Kasi nga, yung pagpo-procrastinate natin, hindi naman i-epekto kaagad yun Di ba? Pero imagine, kung alam mo lang sana na yung minayamaya mo na clients, yun pala yung magpapalagi ng leader mo, automatic nag-take effect, hindi ka magpo-procrastinate. Pero yun na nga yung sinasabi ko. Akala natin walang effect yung pagpo-procrastinate. Akala natin walang effect yung pagmamaya-maya na yun ng negosyo. Yung paglalaro-laro lang. Akala natin, like example, addict ka sa mobile games. Akala natin na walang effect yan sa kita natin. What for example, ito, kasi nga, there's no such thing as an instant results. Diba? Like for example, ganito lang sa health natin. Ako medyo guilty ako dito. Sample, pag kumain tayo ng burger, wala naman magiging effect Diba? Pag kumain tayo ng mga unhealthy foods, again, guilty ako dito. Kaya, from time to time, gusto ko tong i-improve din. Kasi nga, alam ko, nagte-take effect yung slight edge whether we know it or not. Whether we take advantage of it or it will work against on us. Diba? So, sample, pero walang nangyayari. Pagkain natin ng mga tataba, mga ganyan, mga inom natin ng soft drinks, walang nangyayari. Diba? Pero, diba? Kung pagkagat pa lang ng, di ba, for example, may nakita ka dyan sa daan, kumagat ng burger, nag-heart attack ka agad, uminom ng soft drinks, nag-kidney failure ka agad, do you think ikaw kakain ka pa kaya? Hindi. Hindi na kasi nag-umeffect ka agad Pero sa totoo lang, hindi man yan e-effect ngayon, pero e-epekto yan in the long run. Same with our success dito sa network marketing business. Yung pagiging addicted mo sa mobile games, do you think walang affect yan sa negosyo mo? Hindi yan i-epekto ngayon. Pero it's just a matter of time. Yung mga, anong tinatawag dito? Yung mga errors of judgment mo na akala mo walang epekto, pero sa totoo lang, umi-epekto yan. Yung pagmamaya-maya mo, yung pagdadrama mo na hindi mo ginagawa yung negosyo. 'Di ba? Yung ano ba yung mga errors and judgment? Yung hindi mo pagpa-follow up sa mga clients mo. 'Di ba? Yung pagiging madrama mo na hindi ko na talaga to kaya. Na imbes maging disiplinado ka sa mga IPA or MMA. Ano ba yung IPA and MMA? Dapat maging disiplinado ka sa income producing activities or money-making activities dito sa online network marketing business na ginagawa natin. Imbes na ito yung gawin mo, ito yung ginagawa mo. Errors in judgment, pagdadrama, di ba? Paglalaro ng mga addicting mobile games, okay lang na sana kung mayaman ka na. Ano pa ba? Pagla-lifestyle, di ba? Naging successful, nag-relax, nag-complacent. Pero ang nangyari, imbes na maging consistent sa mga bagay or IPA or MMA, what do you mean? Income producing activities na nagdala sa success na yon, ang nangyari, lumifestyle ka agad kasi nga akala nila, yun na yun. Again, always remember guys, success, diba?
Success is rented daily. Ibig sabihin, yung success, hindi mo yan pwede bilhin. Hindi yan one time na mag-effort ka tapos tuloy-tuloy na. Hindi. Success is rented daily. Ibig sabihin, dapat kung naging successful ka ngayon, mas dapat magsipag ka pa para makonsistent at makip mo yung success mo. Becoming successful and keeping to be successful, parang magkaiba yung naging successful ka at nakip mo yung pagiging successful mo. Nagets? Pero yun na nga, slight edge. Sa una, wala pa yung epekto. Kasi gano'n naman sa buhay. Sa una, laro-laro ka lang ng games, laro-laro ka lang, nilalaro mo lang yung network marketing business mo, tapos may kasamahan ka na isa din na ginagawa yung income, di ba? Sample, sabayan kayo sa hub. Wait ha, sabayan kayo sa hub. Itong person A, ang nangyayari, income producing activities naka-focus. Itong isa, errors in judgment. Palaro-laro lang ng mobile games, pa-lifestyle lang. Itong isa, focus, follow-up, set appointment, prospecting, presentation. 6 months, wala pang mangyayari. Kasi nga, hindi pa umi-epekto yung slight edge. Wala pang nangyayari. 'Di ba, yung kasama mo, busy-busy sa pagpo-prospect, hataw, set appointment, ma-reject, move forward, next. Focus siya sa tinatawag na discipline. Disiplinado. 3 months, 6 months, parang akala mo pareho lang kayo. Pero it's just a matter of time na magte-take effect yung tinatawag na slight edge or compound effect. Nag-add up na yung mga little or small disciplines na paghataw niya and biglang ganun kaagad yung results. Paakyat kaagad yung results. There's no such thing as paunti-unti sa slight edge. Plateau yan. Plateau. Pang biglang success. Pang biglang may nag-millionaires club sa left and right niya. Tapos akala mo, hala. Tapos masasabi mo, kasama naman kami sa hub niyan, pero bakit hindi ko pa nakukuha yung results? Kasi nga, ikaw, nilalaro mo lang yung online business. Undisciplined ka, hindi ka disiplinado. Hahataw ka ngayon na week, next week wala ka ng gana kasi disusi ka pa ng mentor mo. And it's just a matter of time. Akala mo plato-plato, okay pa yung income mo, biglang bagsak na naman yung results. Down ka, demotivated ka. At akala mo, nangyari lang yun kapon, hindi. Nangyari pa yung nangyari itong resulta na to, hindi ngayon. Kaya nga hindi ako naniniwala na ginawa ko naman lahat pero nandito pa din ako. Hindi. Kasi pag ginawa mo lahat, dapat nandito ka na. Nagigets mo? Are you learning so far? Again, hindi ako galit, guys. Ganito lang talaga ako pag passionate sa ini-explain ko. Kasi nga, ito yung ginawa ko. Na kahit nasa una, kulelat ako, na kahit sa una, wala akong connection, wala akong clients na mayayaman. Hindi ako magaling. Pero alam ko yung tinatawag na concept na slight edge. Small, simple, daily disciplines accumulated over time and it will create a massive success. And alam ko, pag hindi ko to ginawa yung mga discipline sa paggawa ng mga income-producing activities, it's just a matter of time, babagsak yung grupo ko. So ikaw ngayon, ang question, saan ka dito? Saan ba yung tinatawag na nag-work yung slight edge sa'yo? Ano ba yung future ng ginagawa mo? Pa-success ba? Or pababa? Naglalaro ka pa ba ng mga addicted games ngayon na walang matutulong sa success mo? Nagpapalunod ka pa ba dyan? 3 months, 6 months, walang effect yan. Pero tingnan mo, mark my words, promise, it's just a matter of time. Yung paglalaro mo, yung pagla-lifestyle mo, yung pag hindi mo paghahataw, yung niloloko mo yung upline mo, na humahataw ka pero in reality, hindi talaga. Kasi ang daling sabihin sa mentor na, coach, humahataw ako. Pag nandyan si mentor, yung mentor mo hindi nakatabi sa'yo palagi eh. Kaya nga may kasabihan, di ba? Success. Yung parang may saying yun na, ang success daw,
Magdi-determine daw yan kung ano yung ginagawa mo in private kung ikaw lang mag-isa. Nagigets mo ba? Kaya nga, okay lang, niloloko-loko mo si coach mo, si upline mo, si mentor mo. Maloloko mo yan. Pero yung results, pag umepekto na yan, hindi mo yan maloloko. Kaya nga again sa mga humahataw ngayon at wala pang results, tuloy-tuloy ka. Huwag ka madismaya. Every effort na binigay mo sa negosyo natin dito sa network marketing na ginagawa natin, walang tapon yan. Kung disiplinado ka ngayon at wala kang results, okay lang yan. It's just a matter of time. Comment sa baba. It's just a matter of time pag ginagawa mo tuloy-tuloy yung IPA, MMA, money-making activities or income-producing activities. It's just a matter of time, biglang ganito na lang. Biglang makakapag-develop ka ng leader na mas magaling sa'yo left and right, damay ka. Are you getting my point? Kaya nga guys, don't forget this. Pag nasa plateau ka pa, pag nandito ka pa, tuloy-tuloy ka lang. Kaya nga may sinasabi minsan, pag nagsisimula ka sa online network, sa network marketing business, at first, you will feel underpaid for all the efforts na ginawa mo. Pero it's just a matter of time, you will feel overpaid. Kasi nga, yung konti lang yung trabaho mo, pero grabe yung results mo. Ang tawag doon, umepekto na yung small efforts na ginawa mo, nag-accumulate over time, kaya biglang sabi ng mga co-hubbers mo or kung hub ka or mga kasabayan mo sa online network marketing business, sabay lang naman kami niyan, pero bakit ang bilis ng resulta niya? Kasi nga grabe yung effort niya daily. Kahit na hindi pina-follow up ni mentor, automatic. Humahataw, hindi disusi. Pero yung mga nandito, niloloko yung mentor, tsaka lang humahataw pag pina-follow up ni mentor, disusi pa, ibig sabihin walang initiative. Pero yung mga dito, yung kumikita ng malaki dito, ito yung mga tao na kahit na hindi i-follow up ni mentor, may sariling galaw, may sariling hataw, motivated, hindi madrama, focus on income producing activities kahit na wala pang results na nakikita, alam nila na may tinatawag na slight edge, nagpaplato, pero over time mag-accumulate yan, kaya nagkakaresulta ng malaki. Pero dito, di ba, walang ginagawa, pagkausap si mentor, hindi nagsasabi ng totoo, procrastination, madrama, maarte, hindi ginagawa yung IPA at MMA, yung money-making activities, kaya tapos akala nila walang mangyayari, hindi. Meron at mayroong mangyayari yan. It's just a matter of time, babagsak yung kita, mababagsak yung grupo mo. Tapos masasabi mo na lang na, ay, hindi kasi yung leader ko eh. Nagets? Ay, hindi kasi yung ano kasi, ang tamad kasi ng mga leader ko eh. Hindi. And pag ganun yung mindset mo, palagi kang nagtuturo ng iba, hindi ka magiging successful. Whether you like it or not, tamaan, magalit, kung bakit ka nandyan sa status mo ngayon, it's because of you. Walang ibang may dahilan kung bakit nandyan ka ngayon. It's because of you. Eh coach, what if nandito ako ngayon right now, nasa baba ako, anong gagawin ko? Still, follow the slight edge. Don't believe on the quantum leap. What do you mean with quantum leap? Yung magiging maghahataw ka for 1 month tapos bigla ang successful ka na? Walang ganon. Success sa small, simple, daily, right disciplines, accumulated over time, tsaka ka makakagain ng momentum. Nagets? So kung nandito ka right now, paano ka lilipat dito? Still do the IPA every single day. Set appointment, follow up, present sa mga clients mo. Pa-attend ka ng webinar kasi sa team ko, ako yung nagwe-webinar, nagpapa-attend lang sila sa webinar ko. So kung nandito ka right now, gawin mo lang yung mga discipline, over time, lilipat yung ano mo dito. Mag-work for you yung slight edge or tinatawag na compound effect. Again, walang naging successful ng biglaan. Tinrabaho yun. Paunti-unti, every single day. So if feeling mo nandito ka pa na part, continue ka. Huwag kang mag-give up. Masasabi mo, coach, wala pang nangyari. Grabe naman yung effort ko. Set ako ng set. Positive ako. Wala. Hindi kasi nandito ka pa eh. Ang mahirap lang kasi hindi natin alam kung kailan tayo dito. Pero meron merong success, merong malaking kita pag nagtuloy-tuloy ka.
Nagets? At pag ito yung tinuloy-tuloy mo, undisciplined ka, manyanahabit nga, okay lang. Ituloy mo yan. It's just a matter of time, biglang bagsak yung kita mo. Ang mahirap magtuturo ka pa ng ibang reason kung bakit hindi ka successful right now. Alright? So, hopefully, no? Hopefully, marami kayo natutunan. Comment naman kayo sa baba. And again, walang masama kung nandito yung ginagawa mo, pang nandito yung ginagawa mo. I-adjust mo starting right now. Tigilan mo na kung ikaw ngayon, 'di ba? Kasi yun yung mahirap pag bata pa eh. 'Di ba? Pag bata pa kasi akala natin maraming time, ang daming time din sinasayang, lalo na mga full time. 'Di ba? Kung ikaw ngayon naglalaro ka pa ng mga games, stop it. Balikan mo na lang 'yan pag mayaman ka na. Ako na nagsasabi sa iyo, 'di ba? Kung may mga kung hindi mo pa sineseryoso yung business, tigilan mo na yan. This is the wake-up call to be serious sa negosyo na ginagawa natin. Okay? So, hopefully marami kang natutunan. Comment ka sa baba kung ano yung mga biggest takeaway mo, mga aha moment mo sa video na to. So again, hindi ako galit. Galit ako pag hindi ka nagka-results. Kasi nga, hindi ka naging disiplinado, errors in judgment, maliliit na pagkakamali, nag-accumulate over time, boom, biglaang down yung income mo. Wala ka ng grupo, ubos yung downlines mo. Pero dito, maliliit, simple, IPA every single day, it's just a matter of time, bigla ang success. So kung nandito ka man ngayon, disiplinado ka, congratulations, sobrang proud ako sa iyo. At kung hindi ka pa nandito right now, tuloy-tuloy lang, it's just a matter of time, boom, biglaan na lang, lalaki yung grupo mo. At masasabi ng iba, overnight success ka, pero hindi, tinrabaho mo yun. Naging consistent ka, naging disiplinado ka, kasi nga alam mo yung tinatawag na slide edge. Alright? So with that, this is your coach again, Coach Junel.